ina ni Mayor talaga. Hinadyo ka doon mini sa sir. Naiuli na siya kang bata kay di nakatanong ng eskwela. Bis kay maoy akong punto nga. Akong ipa-eskwela subos kay aron dili mauntang agyang eskwela. Ilang gikuha. This true, attorney, kung bininwas niyo daw ang bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, go ahead. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila, kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari, ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila, yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya, kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph Olney and Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila. Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang namin sila. Voluntaryo sila pumunta? O what? Voluntaryo. Sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinuck up? According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At saka sabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, itemporary na muna natin pag-custody yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. We will hear the mother. Ikaw yung inahan nung dalawa? Nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong Yung bata. isa? Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami, nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So, pinaaral ko siya through modules, 2 years.
Then, nung nag-face to face na, pinaaral ko siya, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po, matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yung totoo na hindi na may pinaaral. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tatlo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po, pinababa para mag-aral doon sa ibaba. Kasi yung wala po kasi, high school na po kasi. Malayo po doon sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po ko 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So, pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae, tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10. Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nun po, pagkakuha na po sa bata, in-interviews daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay, magkatabi. Kaya po, palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa'yo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po ng bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Hinadyo ko doon, minisa, sir. Naiuli na siya kang bata kay di nakatanong ng eskwela. Bis kay maoy akong punto nga. Akong ipa-eskwela, subos kaya arong dili mauntang agyang eskwela. Ilang gikuha. Dili nila ihatag kaya gilang ingon. Ang bata ko no pagabot og 7 pataas, pwede na ko numupili og asa. Nagkaroon nagbata kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay mangnugi sa ilang ipangistorya. Ang bata doon, dili na mo mudoon. Mahadlok sila na mo magkakita. Natingaan ako kay dili nagbata na mo mudoon bisang galing pagtapad ba. Matingaan ako kay mahadlok sila na mo Pila edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16? Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. O, nung kalaunan, nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay, giingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong chat sa dapat to sa RM, sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Ibo ko sa inudan na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa akong kasi nga mismo ang bata din ang mubal. Ilang gituluan ng bata nga makontra mi. Is this true, attorney? Kung bininwas niyo daw ang bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, go ahead. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila, kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari, ayaw talagang magsabi. So itong
April lang this year na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila. Yung si Randolph Dison Balbarino, andito siya kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay, ang sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph Olney and Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila. Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang or namin sila. voluntaryo sila pumunta? What? Voluntaryo. Sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinuck up? According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At sa kasabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, itemporary na muna natin pagkustudi yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila.